Nabago ang pamumuhay ni Michelle Bandoquillo nang unti-unti siyang makaramdam ng panghihina sa edad na 40. Tumaas din ang kanyang timbang sa di malamang dahilan. Lagi po akong napapagod, sir, at saka eto nga po, parang tumaba na nga po ako ulit. Opo, tapos yung ano ko, yung buhok ko nalalagas lagi. Parang pagkagising ko tapos kong maligo, ang dami pong buhok na nalalagas. Ang kapal ng buhok ko dati, ngayon mano na siya, manipis na siya. Namamaos po ako at saka medyo mababa na yung boses ko na hindi na minsan maririnig. Kahit anong sigaw ko, hindi na nila daw ako maririnig. Tulad ngayon, nagsasalita ako parang ang baba po, diba, at saka ang hina. Napansin din ni Michelle na lumalaki ang kanyang liig. Dito po banda, ano po siya. Dati malaki po talaga siya. Noong nakaraang taon, sinubukan niyang magpabunot ng ngipin pero hindi natuloy. Sabi ng dentista, bawal daw po akong bunutan kasi nga po may problema daw po ako sa thyroid. So sabi niya, magpa-check muna ako sa doktor po kung ano po yung advice niya. Kung pwede daw po ako magpabunot or hindi po. Nagpa-ultrasound sa lieg si Michelle pero normal naman daw ang naging resulta. Sumailalim siya sa mga tests at doon na kumpirmang mayroon siyang sakit na hypothyroidism. Natakot po ako kasi syempre may mga anak po ako, di ba? Sabi ko parang ang hirap. Sa isip ko, sa dami-dami, bakit ako? Kasi parang parang hindi naman ako mahilig sa mga kung ano-anong bisyo at saka kain ng kung ano-anong mga bawal. Pero parang bakit sa akin may ganito akong sakit na hindi ko ina-expect. Na tinatanong ko, wala naman sa mga magulang ko, wala naman sa mga kapatid ko, pero bakit ako meron? Kaso nga lang, yun nga po sabi nila, sa side ng lola ko, meron daw po. Para mas maipaliwanag ang hypothyroidism, kumonsulta kami sa isang endocrinologist. Before we go to hypothyroidism, we have to first locate kung nasan ba yung thyroid natin. So, yung thyroid po natin, ito po yung nakikita sa harap ng leeg natin. So, parang merong butterfly dito, yung paru-paro na shape dito sa harap ng leeg natin. So, yung thyroid is a gland. So, isa po siyang small na organ. Yung thyroid natin yung nagpro-produce ng thyroid hormone. Para saan ba yung thyroid hormone? So, thyroid hormones controls the body's metabolism, which means that yung pagtibok ng puso, yung paggana ng utak natin, yung paghinga, pati na rin yung pagtunaw natin sa pagkain, pati yung paggalaw natin is controlled by the metabolism of the body. Mayroong dalawang klase ng sakit sa thyroid na may kinalaman sa hormones. Una, ang hyperthyroidism. Ito ay kapag masyadong maraming hormones ang lumalabas mula sa thyroid gland. Ang resulta, mas mabilis na metabolismo, bumibilis ang tibok ng puso at pumapayat kahit wala namang ginagawa. Kabaliktaran nito ang hypothyroidism na sakit ni Michelle. Sa hypothyroidism, kulang ang lumalabas na hormones mula sa thyroid kaya bumabagal ang metabolismo. Pag bumagal ang metabolismo ng katawan, doon na natin nafe-feel yung mabilis tayong lamigin, tumataba tayo kahit di naman tayo masyadong kumakain, yung parang minamanas tayo, yung bumabagal yung tibok ng puso, and yung iba po, nagko-constipate sila, yun yung hindi po sila nakakadumi araw-araw. Tapos may iilan po mga pasyente rin na nagbabago yung buhok, no? Luminipis ang buhok, o yung balat nila, kumakapal, and meron din po yung mga sa kababaihan, pwede siyang mag-cause ng irregularity sa menstruation. And it would also lead sa hirap sa pagbubuntis, so yung infertility. Kabilang din sa mga sintomas ng hypothyroidism ang pagbagal ng pag-iisip o yung tinatawag na brain fog o mental lag. Kumbaga, nagiging makakalimutin. Nariyan din ang pagiging malamigin kahit wala namang aircon dahil bumabagal ang heat production ng katawan. 5 hanggang 10 beses na mas mataas ang tsansa na magkaroon ng hypothyroidism ang mga babae kaysa mga lalaki. Pero ang tanong, ano-ano nga ba ang mga sanhi nito? Ang pinaka-common pa rin would be autoimmune hypothyroidism. Ibig sabihin, ito po yung tinatawag nating Hashimoto's, no? So,
Dito po, pag sinabing autoimmune, ito po yung mga sakit na yung katawan mismo natin, yung sumisira sa mga organs natin. And mas common po yung mga autoimmune disease sa kababaihan. So, example nun, di ba, lupus, rheumatoid arthritis, and of course, autoimmune hypothyroidism or Hashimoto's. And pangalawa po dito is yung post-surgical or post-procedural hypothyroidism. Ito po yung nakukuha natin kapag tayo po ay nagpa-opera ng ating thyroid dahil po sa goiter, dahil sa cancer, or dahil sa mga bukol sa thyroid. And then meron din tayong tinatawag na post-ablative hypothyroidism or yung post-RAI. Ito po yung mga pasyente po na dati pong hyper, and then after nila mag-undergo ng radioactive iodine, nasunog yung thyroid nila. Mayroon ding tinatawag na congenital hypothyroidism. Ito yung mga pinanganak na sanggol na walang thyroid gland. Pwede rin galing sa thyroiditis o pamamaga ng thyroid dahil sa viral infection o di naman kaya ay side effect ng mga chemotherapy drugs. Pwede rin itong mabana. Sa panggagamot naman ng hypothyroidism, mayroong thyroid hormone replacement. Tableta ito na nakatutulong upang mapalitan ang mga nawawalang hormones ng thyroid gland. Pwede itong mabili sa mga drugstores, ngunit kinakailangan ng reseta ng inyong doktor. Mas mabuting magpakonsulta sa endocrinologists o family medicine practitioners para malaman kung ilan ang dosage na kinakailangang inumin at ma-monitor din ang kondisyon ng pasyente. Pagdating naman sa pagkain, mainam ang mga matataas sa iodine tulad ng isda at ng seaweeds. Kumain din ng itlog at ng prutas. Iwasan naman ang mga matatabang pagkain, nuts at mga processed foods na posibleng makapag-trigger ng immune system. Aminado naman si Michelle na masakit din sa bulsa ang kanyang sakit. Magastos po. Kailangan ko pong may maintenance every month at saka kailangan ko po yung bilhin ng mga gamot. Minsan hindi ko din maiwasan yung mga magulang ko kung may konting may konting naitabi kung pwede daw makapagpadala. Minsan may ibibigay, minsan may wala kasi nga gipit din kasi may mga anak ako, may estudyante, tsaka nagrerenta kami ng bahay, lahat ng babayarin sa amin, yun nga po. Kung meron ako, nagbibigay po, pero kung wala, di pasensya muna. Alam naman po nila na may gamutan po ako every month po, kailangan ko ng gamot po. Sa kabila ng kanyang sakit, nariyan naman ang kanyang asawa at 2 anak na pinaghuhugutan niya ng lakas. Lagi niya lang sinasabi sa akin na huwag ko daw isipin at saka syempre as a Christian, panalangin lang po lagi. Positive na pag-iisip po, yun lang po ang inaano ko lagi. Tinatanim ko sa isip ko na na sakit lang to, magagamot to. May paraan para mawala ito. Payo naman ni Michelle sa mga tulad niyang mayroong hypothyroidism. Lakas ng loob, panalangin at saka tiwala sa taas, sa Panginoon na kaya natin to at saka gagaling po tayo. Basta't napapangalagaan ang sarili at sumusunod sa mga inirekomenda ng doktor, patunay si Michelle na kaya pa ring mamuhay ng normal ng isang taong mayroong hypothyroidism.